Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Nararamdaman eh, paano hindi mo mararamdaman? Takot na takot ka. Dahil alam na alam mong kakasuhan ka kapag hindi mo binigay yung 24 billion na multa. Toby Trojan Horse Tiangco. Eh ayan, maliwanag, chismoso. Hello guys, good evening dito at good morning dyan. At eto, may pag-uusapan ulit tayo ha, at meron tayong kukomentuhan. Dalawa komentuhan natin itong si Alipiste. At ang pangalawa ay ang sinabi ni Attorney Claire dito naman kay Toby, the Trojan Horse Tiangco. Okay, so sige, puntahan na natin at komentuhan natin itong kay Lepiste. Lepiste Leventador. Let's go. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Wow! Ibig sabihin ng de facto, padaliin lang natin ha. Ibig sabihin, yun ang tunay na sitwasyon daw ngayon. Okay? Yun ang katotohanan. Ang sitwasyon natin ngayon ay nasa martial law na raw tayo, guys! Ang lupit. Ano ba ito? Nakatira ba ito? Paano naman tayo napunta sa martial law? Hoy! Bungat pa lang sablay na. May martial law bang nasa sinampahan ng impeachment si PBBM? May martial law ba na nakakapagsalita ka ng ganyan? What the heck? At may martial law ba na buhay pa itong mga baluga? Mga balugang vlogger na ito? May martial law ba ganyan? What the heck? Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Wow, nararamdaman. Nararamdaman. Eh, paano hindi mo mararamdaman? Takot na takot ka. Dahil alam na alam mong kakasuhan ka kapag hindi mo binigay yung 24 billion na multa. At gumagawa ka ng paraan na para ikaw ay mapansin pa. At para makaiwas sa pagbabayad ng 24 billion at maitago ang iyong pambabalahura ninyong mag-ina na nyo sa taong bayan. What the heck? Kunwari ka pa eh. Ang dami mong alam. Grabe ang panlulokong ginawa nyo sa taong bayan. Isipin mo, 1 milyong puhunan. Tapos binenta mo ng bilyon-bilyon ng prangkisa nang walang paalam sa House of sa Congress. Tapos nag-iinarte ka ngayon. Ang lupit mo ah. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan. Tahimik pa pala kayo niyan? Kung ganyan ang tahimik wala nang maingay. Ang lupit nito, no? Tahimik pa pala sila niyan. Tahimik pa pala niyan sila Respicio ha. Tahimik pa niyan itong mga makasayad black ha. Tahimik pa yung mga vlogger. At siya mismo tahimik pa ha. Dahil takot makasuhan. Saan ko ibaba ito nakatirang hinayupak na to? Hoy, Loren! Loren Legarda, Promil ba pinatira mo talaga rito? Nuknukan ito ng bubo. Dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso. Hoy! Anong kritiko ng administrasyon sinasampahan? Porque nasampahan ng kaso dahil taong bayan ang humihingi nun. At dinala ng ebidensya kagaya mo. May mga ebidensya laban sa'yo. So, hindi magtatagal, may kaso ka na rin. Kung ang tinutukoy mo, itong sila Bong Revilla, sila Joel Islulong, itong sila Quick Melt at sila Jingay, dapat lang yan. May mga ebidensya laban sa kanila, kung di ka pala naman ob-ob. Loren, ano bang pinagatas mo rito? Gatas yata ng ipis. Kaya ganito ang utak na ito. What the heck? Habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Wow! Hinahayaan daw ang ibang kaalyado. Sino kaya? Malamang, tinutukoy nito si Kong Martin. Teka lang, wala naman kayong ebidensyang mailabas.
Labas muna ng ebidensya, huy. Hindi yan puro chismis. Kagaya mo, ang ebidensya mo, chismis. What the heck? Kailangan sa mga ganyan, tuturuan kita bata ha, sa mga ganyan, kailangan pag magbibintang ka, dapat may matibay kang ebidensya. Huwag yung gagawa ka ng puro chismis. Diba? Dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate. Baka naman yung absent ka lang. Baka naman hindi ka lang umaattend. Para kasi miyaw, pala absent. Diba? At may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kina-question. Kayo ang nasa kongreso. Trabaho nyo yan na mag-question. Kaya nga, di ba yung GAB, di ba? General Appropriations Bill, pagkagaling sa NEP, magiging GAB, di ba? At yan ay pinag-aaralan ninyo, trabaho ninyong kongreso na busisiin yan. At bawat isang congressman, pwede kayong magtanong. Ang problema, ikaw ba, nag-review ka ba? Tiningnan mo ba? Ang inuna mo yung manguha ng files kay Cabral, tapos palsipikahin mo doktorin mo Gumagaya ka na kay Sayad Kasama dito ang mga pagbayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na Oy, mga didilis, tinitira kayo ng kapwa nyo, Troll farms daw. Grabe ka, tinitira mo yung mga kapwa didilis, Magagalit sa inyo yung mga bayaran. Magagalit sa inyo yung mga nasa payroll ni Sayad. Yung nasa payroll ni Sabit Sipon. At yung mga nasa payroll ng SMNI. Huwag kang ganyan. Tinitira mo yung kapwa mo Dapat yung mga kapanalig mo, kapwa mo, mahal mo. Ninenervyos na to. May mga kaso to nakakaharap yung batang ito. Sigurado ako dyan. Ninenervyos. Kaya ito ganito, ninenervyos na ito Naghahanap ng kakampi. Hoy, wala kang makukuhang kakampi. Huwag kang bobo. Gagawa-gawa ka ng mga kalukuhan. Magpakampi ka sa nanay mo. Sa bagay, buti ko iligtas kayo ng nanay mo. Wala naman kayong respeto sa magulang nyo. Kayong magkapatid, di ba? palaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law. Wow! Ganito rin sa panahon ng martial law. Ba ilang taon na ba ito? Umabot ba ito sa martial law? Ang inabot lang nito, kwento. Pero yung martial law, hindi nito inabot. Wala mo naman, alam na alam. Ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at ibang sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit Wow. Alam ang history talaga ba? Sigurado ka sa sinasabi mo? Na may palaban-laban pa sa diktadurya. maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita Grabe ang naratibo, no? Nakakuha sa kwentong pulpul. Alam na alam yung kwentong pulpul. Alam na alam yung kwentong Kwentong, ano tawag rito? Propaganda Uy, propagandista ka na rin ba? Alam mo ba ang totoong nangyari ng martial law? Magpaturo ka sa nanay mo, bobo. ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik Hindi ka ba nangingimay sa sinasabi mo? Number one kang kurap. Hindi mo nga panindigan anong ginawa mo sa prangkisa ng solar. Hindi ba korupsyon yan? Maliwanag na ikaw ay kinurap mo yan. Ibinenta mo ang prangkisa na wala kang pahintulot. Tapos hindi mo ginawa ang dapat na gagawin mo ang obligasyon mo. Obligasyon mo sa taong bayan, sa mamamayan at sa bansang Pilipinas. Tapos ngayon maggagaganyan ka? Loren Legarda, anong klase ba itong anak mo? Baka gusto mong ipatingin na ito sa psychiatrist. Mukhang talagang malala na ang sayad. Isipin mo nga tinitira na yung sarili niya. Baliw na po. ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay protektahan ng taong bayan. May lakas ng loob ka
ka pang manawagan, nepo babies ka na nga eh. May lakas ng loob ka pang manawagan sa taong bayan? Sigurado ka dyan? Loren! Guard! May baliw po dito oh! Nananawagan, taong bayan daw. Yung pinapanawagan niya taong bayan ay yung inestapa niya sa pamamagitan ng hindi pagpuproduce ng output ng resulta sa kanyang kontrata sa gobyerno. Tapos ay pinatulog ang kontrata tapos ibinenta ng pagkamahal-mahal ng bilyon-bilyon na ang puhunan lang niya ay 1 milyon tsaka laway. Ngayon nananawagan sa taong bayan daw oh. Guard! Meron po ditong baliw! Pakikuha na po! Nananawagan sa taong bayan yung totoong kurap. Isipin mo pinahirapan na yung taong bayan tapos mananawagan sa taong bayan. Guard! Sira ulo po. At gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Yun na ba yun? Ayun na yun! Oy! May kulang! Hindi ako satisfied sa sinabi niya. May kulang! May kulang! Kulang ng iyak. Uy! Pwede ba, Limentador, Lepiste? Next time, dagdagan mo ng iyak. Kulang. Hindi kompleto ang drama pag walang iyak. Okay? Sige. Next, punta tayo sa kasunod. Ito guys, komentuhan natin Ang sabi rito, chismoso. Ang sabi rito Sabi ni Atty. Claire, wala po akong natanggap na kumpirmasyon na may ganoong naging pag-uusap. Wala po kaming ma-verify tungkol sa sinasabing conversation. Okay. Okay, bigyan ko lang kayo ng maiksing background. Ito ay yung kinuwento nito sa interview niya, itong si Trojan Horse, about sa si Martin daw at si Saldico ay pinagalitan ng Pangulo. Pinagalitan sa loob ng kwarto at nagbanggit ng mga bahay na, ilan ba ang kailangan mong bahay sa Forbes Park? Ilan pa ba ang kailangan mong helicopter? Parang pinapalabas niya na, ayaw ng Pangulo, galit ng Pangulo, pero parang pinapalabas niya na alam ng Pangulo. At pinapagalitan ay si Martin Romualdez, si Congressman Martin at si Saldico. Ngayon, syempre, alam naman natin ang pagkatao nitong si Toby Trojan Horse Tiangco. Ayan, maliwanag, chismoso. Kaya maliwanag ang sabi ni Atty. Claire, walang ganoon, binevet nila wala silang makuwang verification or confirmation na totoo ang sinasabi nito si Toby. Etong si Trojan or si TJ, ubod ng sinungaling ito Sino ba naman magtitiwala dito? Di yung kapwa na lang yung mga didilis. Ubod ng sinungaling, ubod ng yabang. Diba? Tapos akala mo yung nagpapanggap na malinis, pero napakadumi naman. Tingnan mo ang nabutas, diba? Hanggang ngayon, sa tagal ng panahon, butas-butas. Tapos nagpagawa ng flood control ang pantabing plywood. Hindi mo nga binayaran yung nasira na sa flood control ng iyong barko. Diba? Wala kang ibinayad, pinagastos mo pa rin ay sa gobyerno. Tsaka sa tagal ng panahon na ninyo dyan sa Navoto, sa napakadami na ninyong budget na nakuha sa flood control Pero hanggang ngayon, binabaha pa rin. Kaunting ulan, baha. Pero ang mahalaga, balik tayo sa usapan. Itong si Trojan Horse ay isang malaking chismoso. Chismoso ko pala, Trojan Horse. Puro ka. Kaya sa mga interview nito, minsan di ko na pinapanood Dahil alam ko na walang sasabihing matino ito at wala itong sasabihing totoo. Lahat na sasabihin nito, puro pagsisinungaling. Pag hindi ka dramahan sa buhay, pagsisinungaling. Di ba, Trojan Horse? Kaya guys, pag nakikita nyo to sa mga TV, huwag nyo lang pagpapansinin ito. Sa mga taga na botas, ibabalik nyo pa ba ito sa kongreso nyo? Abay, matuto na kayo, Ninanangawang kayo, napakalaki ng budget lagi nitong kinukuha sa flood control ninyo. Hanggang ngayon, binabaha kayo. Ang pantabing sa break wall ninyo, plywood. Ang lakas ng tama. Tsaka ito pansinin nyo, laging malakas ang tama na ito Alam nyo naman, di ba? Ito, makichismoso na rin tayo. Trojan Horse, totoo ba ang chismis? Totoo ba ang chismis na ikaw ay gumagamit? Tanong lang po. Bahala na kayo mga kababayan, mag-isip kung totoo o hindi. Mga taga na botas ang nakakaalam niyan.
Okay, so yun lang muna. At itong si Chispo. Tapusin na natin dito. What the heck? Sa mga bobong didilis dyan at may sayad, ang tatay nyo ay karton. Kung manatili kayo mga bobo at may sayad, sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!